Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay May 9, 2025, Friday at magandang closing natin. Ayan. So, hindi naman ganun kalakas, no? 1.08% yung closing natin. Pero maganda, oh. 463.72 million net foreign buy. So, halos 3 billion na, no? Yung foreigners na naipon po dito sa market natin. So, good sign pa rin. At sino ba yung mga blue chips na gumalaw kanina? Hindi ko napansin eh. Pero marami yata oh. So maliban sa properties, marami sa mga stocks natin is mga pure banks pala no. Gumalaw for today's trading. So hinila tayo ni URC kasi medyo malakas nga po yung kanyang galawan. So AGI pala tong isa na to. Mamaya palitan natin yan. So okay. So medyo marami pa rin naman yung nagberde for today's trading natin. So dinala tayo ni Plus at saka ni URC and then sa small caps natin si RCI. So medyo malakas yung galawan. Yung sa US market naman natin, okay din yung galaw niya kagabi. So, verde din yung closing natin. Tapos, yung futures ulit maganda siya. Ayan. So, buti na lang hindi masyadong naka-apekto sa trading natin ngayon yung upcoming na di ba? Sa May 12, magkakaroon po ng election. So, 9, Friday, 10, 11. So, Monday yung election sa Philippines. Ayan. So, boto po kayo para maboto natin yung mga tamang papaganda ng ng markets natin. Okay, so Bitcoin nasa 103K na. Umarangkada yung Bitcoin natin. Post tayo doon over the weekends. So ito po yung ating mga trending stocks. Nanguna nga po si Plus dito sa listahan natin, breakout na breakout. So ayaw papigil sa galawan, 40 plus na no si Plus natin. So nag-up siya ng 4.64%. Okay, so more than 100% pa rin tayo. So meron siyang 50.9 million net foreign buy. Ang pinaka-catalyst pa rin naman na nakikita natin sa kanya is yung first quarter earnings ni Plus natin, January to March, is umabot siya ng more than 100%. So, last year, malakas na siya pero mas malakas pa. Kaya tama-tama si Bloomberry kapag nagsimula mag-operate yung ating e-games, makakabawi yung kanyang price action naman. And then si URC, so ito yung mga humila sa market natin. So, nag-close siya ng 7.14%. Ewan ko si GGS, sabay sila kanina eh. So, pero ito, medyo malakas yung bigwas niya and halos lahat ng net foreign buy natin sa ngayon is galing dito kay URC natin. So, meron siya net foreign buy na 396.72 million. Medyo malakas si URC natin. Tapos ba't dalawa yung AGI natin? MRC pala yung isa. AGI, pag-usapan din natin kasi may breakout yung price action niya. So meron siyang 3.43% na gain. Hindi ko nakita yung net foreign buy. And then si MRC, pinag-usapan siya, although 0% siya ngayon, pumiti kasi nung umaga ng 4%. Sayang, hindi tayo nakapag-TP kay MRC natin. So tingnan natin, Doji, yung galawan niya for today's trading. Hopefully hindi siya masyadong negative by Tuesday. And then si RCI na may pagto parang may mga usapan sa sa lupa-lupa yata tong si RCI. So bigla siyang umarangkada kanina 17.44%. So ito yung panalo sa mga trending na stocks natin. And then si Monde, so big caps ulit, another 2.78%. Hindi ko rin nakita yung kanya net foreign buy. So silipin na lang natin siya maya-maya. Okay, so yun po yung mga galawan dito sa market. Disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lamang po. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. As always, due diligence na po. Kayo pong decide kung anong stocks yung bibili nyo. And then follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka or join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So double check mo na lang yan. And yung ating trend stocks videos, mahina yung view natin. Okay, anyway, bakasyon naman. Company reviews, so check mo na lang po yung mga nakalagay dyan. Profit or loss, yung mga sample trades sa market, basic indicators or technical analysis, so weekends. Long weekends, aral-aral ulit tayo. Fundamentals, yung mga risk management and yung ating PSC stock market studies naman. Okay? So follow mo din ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to. So meron akong ginagawa. Popost ulit natin.
over the weekend siguro or next week, early next week. So check mo na lang about cryptos natin. Social media, follow mo ako dito sa ating Palawi Trader na Facebook account or dito sa ating Palawi Trader na Facebook page. Ayan. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market. And Patreon, yung mga gusto ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo dito. Ayan, nauna. So ito muna, yung ating Twitter. Okay. So, meron na tayong summary dito. So, holiday po sa ano baka hindi alam na iba sa atin o yung mga nasa abroad. So, May 12 is local elections. National and local elections po. Ayan. So, kung sino magaling sumayaw daw, yun daw yung mananalo sa sa senatorial bets natin. Okay, so ito yung closing ng market. So, based dito sa galawan natin, Verde lahat maliban kay mining stocks. So, nagpo-pullback yata yung global prices natin sa mga minerals, gold prices. Panalo ngayon yung mga big caps holding firms, Sinayala Corporation to, saka SM. So nag-up siya ng 2.75% and financials. Ayan. Pero anyway, good vibes pa rin tayo kahit na siguro yung ibang stocks natin ayaw gumalaw. Andiyan lang sila, 463.78 million net foreign buy. Ayan. So nandiyan lang sila. So anytime pwedeng pumitik yung market, natin siguro saka sila magkakaroon ng profit taking. Okay, so yung futures ng US market, okay din siya. Maganda siya. Tapos si Costco posted ang daming earnings na lumalabas, 7.6% increase in first quarter profit, Q1. Nickel, okay, so first quarter net income below forecast on weaker output. Okay, below forecast. Tapos si Cryptos, ayan. Ano ba meron dito ngayon? Meron bang bagong balita? Nag 103K na ngayon si crypto natin. Congrats dun sa mga may Bitcoin. Rojas and Company to get 9.6 billion cash bonds for land. Okay. So ito yun. Rojas and Company will receive 9 billion in cash as just compensation for 1,300 hectares in Nasugbo follow the Department of Agrarian Reform decision on March 25, 2025. Ayan. So ngayon lang siya na-announce. So yan yung catalyst natin bakit biglang pumitik si RCI natin, mga lupa-lupa. Okay, URC, so it's actually bumagsak to eh. Net income deep 2% pero makit yung price. LTG and his grandson Lucio Tan is focused on sustaining long-term growth. Robinson Land plans to invest 100 billion over the next 5 years. ASN, so nako yung first quarter earning niya. Tapos may SRO pa. Minus 28%. Cebu, kumita ng 466 million. Okay, Taikon Losyoco, Costco, profit rose 7.6%. Nickel reported a 1/4, ganda, below forecast pa rin ba to? 148% surge in first quarter. Ayan, ganda. So Sun Life, may dibs. Ano ba to? First quarter up by 13%. URC, Costco, up by 7.6%. BLL, 11%. Maganda pala yung earnings niya, no? BLL, MREITs, ayun, laki, plus 31%. Keepers, up by, ang dami, maganda, 14.3%. Tapos yung, ano ba to? Futures. Gumalaw si Tesla, Okay, gumagalaw yung mga tech stocks. Nickel Asia, okay, up by 148%. Are we going to get a slow dribble of bespoke agreements? Ano ba to? Hindi ko pa nabasa yan. So the board of LTG approves 3.5 billion. Ali, ang nangyari sa mga properties natin, ayaw makyat eh. Trump, think we'll have a good weekend with China. Trump might CC after weekend talks. Bitcoin jumps hindi lang 5% kasi umakyat na yung yung ating crypto. Tapos galawang kapon. Okay. So malakas yung galawan din pala sa US kapon, OGP, Q1 Debs down 25%, MREITs, dividends up 1.8. Dividends yan 1.8%. Okay? So, for the first time since February, ano kayo meron sa Bitcoin na? Ayan, hindi ko nabasa eh. Kung ano yung mamaya. Silip-silipin natin kung ano nangyari sa kanya. Okay? And then, patalasas ulit yung ating Palabi Trader Patreon channel. Yung mga gusto ng guide sali lang po kayo dito. Okay? So, check mo na lang yan and tignan natin yung galaw ng market. Ayaw na talaga mag na live data ni Instagram sa end of the day na lang siya.
Tapos makita mo yung AI. So pag nag-search ka dito, halimbawa si Bloom, yung AI, ano niya, promo ng meron. Ano kayo meron dito sa... Tinype ko parang may analysis siya na lumalabas. Ayan, mahina yung signal. Okay, so anyway, bakasyon muna yung market natin until Monday. So hopefully wala masyadong negative news sa US over the weekends para another breakout na naman tayo pagdating sa 6,000, sa taas ng 6,500. So malakas pa rin naman, oh. Maganda pa rin yung ano, yung RSI natin. So pinaganda siya ng konting, may pagka-konting doji yung ano, candle natin. So 1.08% pero okay lang. 6,458 kasi nga meron tayong 463.72 million net foreign buy. Okay? So kung ano yung analysis natin kapon, ganun pa rin, uptrend lahat ng indicators natin sa market. Okay? So dito sa, wala akong nakitang galawan ng ano, mga blue chips natin. Saglit. Hanapin lang natin yung blue chips ha. So URC 7%, BDO 1%, BPI 1%. Yan yung properties natin. Ano to? Ayaw Ayun laki ah. So 2.56% drop, Bloom 0.7, CSM 3.39, tapos may upcoming na dividends, malit lang naman. Jollibee 1.56, SMPH 1.27. Okay, and then Meralco nag-pullback, negative 3.16. Okay, so yun yung mga big caps. So dito sa winners, RCI nga. So yung dispute sa lupa. So ganda, no? Congrats sa mga naka ano sa setup. Tapos si PHA, up din pala siya. Ayun, bumawi siya. 8.57%. Hindi ko nakita yan. URC, 7.14 plus. Okay, breakout ulit. Um, 4.64. Double Dragon, 4.4. Okay na ba earnings yan? Drop. So, sa Pogo yan Kaya medyo may na siya. And then si AGI, may breakout. 3.43. And GGS, sabi ni URC, nag-up ng 3.1% and AC. Yung mga holdings, 3.16%. Okay? So, sa losers, sino ba may volume? East-West? Okay. Pero may dips naman siya. So, 5% drop pero 6% yung dividends. Bawi lang siya. Macro Asia, hina, minus 4.23%. Tapos si Web, mahina pa rin, minus 3.7%. Ionics, minus 3.4. Hindi niya ma-feel yung gap area natin. Bakit kaya? Okay. So, yun lang. Yung galawan ng mga stocks natin. Silip tayo dito sa US. Okay. So, malakas sila kagabi. And then, mamaya, mukhang malakas ulit. Verde lahat. S&P Futures, 0.26. Dow Futures, 0.1. Nasdaq Futures, 0.38. Okay. So, European stocks, okay siya. Magandang galaw. And Asian stocks maliban sa India, no? India to. So may gera-gera kasi sila ng Pakistan. Ayan, so ayan. Halos okay naman lahat maliban sa India. And then sa crypto, ano nga ba meron dito? 103K na siya, oh. So ang dami, oh. Ethereum, oh, laki. 20%, oh, panalo, balik na siya. 2.3K, 2.4 si XRP, tapos din Sol, ayan, 12%. Tapos sino pa? ADA, 10%. Dami ngayon, oh. Ayun, si Dodge, 13%. Si Shiba, 15%. O, di ba? Pag maganda yung mga meme coins. Ano ba nangyari? Hanap tayo ng konti. Hindi ko nabasa Start trading Bitcoin chart of the... Wala din, no? Wala siyang catalyst, oh. Wala. So, good. Maganda. Umakit siya kahit na walang balita yung ano, yung cryptos natin. Okay, so balik tayo dito. And very quick review lang doon sa mga trending stocks. So, unahin nga po natin sa listahan natin si Plus. Okay, so yung alaga natin. Umakyat, ayan, lumabas na kasi yung earnings niya kahapon. So, nag-react siya ngayon. So, lakas pa rin niya, oh. Net income is 4.2 billion tapos 110% siya. So binubomba pa rin siya ng foreigners, nasa 50.9 million yung net foreign buy niya ngayon, and meron siyang uptick na 4.64%. So wala tayong makita ano diyan, no? Wala na resistance ano. Si plus natin, so meron ba? Baka ako lang nagkakamali. Ayan. So for the nearest term, wala tayong resistance sa kanya. So antayin na lang natin kung kailan siya
mauntog. Pero meron tayong trading channel pala dito, ano. So ito yung dinodrawing natin nung last time. And clone natin to para makita natin yung support. Okay? So tingnan natin kung ganyan yung gusto niyang galawan. Pag ganyan, ang pinaka-resistance natin is around 47 pesos pa. Ayan. So anyway, malapit na rin siguro yan kasi nasa overbought condition na rin yung RSI level natin. Okay? So catalyst, good fundamental. Kaya nga malaking tulong yung ano yung e-games talaga kay Bloomberry natin kapag ano natuloy siya na ano maging profitable doon sa business niya na yun. Kasi after na mawala yung mga pogo natin, ayan, e-games yung ano namamayagpag sa marami talaga mahilig sumugal na sa sugalan. Ayan, sa Pilipinas kasi, di ba, yung mga Bingo Plus. Okay? So, yun lang muna yung nakita natin sa kanya. Next, URC. Meron ba disclosure to? Parang may change. Okay, kaya ano pala yun? Kay Plus yata yung may change. May change in ownership. Gusto mo ba tignan? Mamaya na lang siguro. So, buksan ko muna and then silipin natin yung change of ownership kay Plus. Okay. So, URC, lakas ng ano niya. Tapang ng galaw niya ano kahit na hindi naman siya yung earnings niya ano lang sakto lang di ba. So anyway lagay na natin sa 98 po yung pinaka resistance kasi breakout na yung ano yung price action natin and support is mula dito sa breakout level natin. So pwedeng diyan or pwedeng dito. So dito ko na lang ilalagay medyo conservative kasi medyo overbought na siya. Pero pinapakita niya talaga ito yung range ng trading niya eh. So anyway, yan na lang muna pinakamalapit. 98 pesos and watch out. Overbought na si URC. Yung RSI natin is 74. Ayan. So baka mabuhusan na naman tayo diyan. And then meron siyang RSI na yung RSI niya is bullish about 50 level naman. Very bullish din yung ating MACD formation. Kaya lang lakas ng ano no? Lakas ng tulak. So nag-close siya 7.14% and grabe oh. 396.72 million net foreign buy. Ayan, nandito nag-concentrate yung mga umalis kay Ayala kanina, di ba? Laki ng net foreign sell. So, laki na rin pala, no? Halos 20% na rin simula sa breakout dito sa trend CURC natin. Okay, congrats CGGS. Hindi naman masyadong gumalaw si GGS, no? 3% lang siya. So, medyo mahina pa rin siya kumpara dito kay URC natin. Ayan. So anyway, congrats po kung meron kang URC. Next, MRC. Alaga pa naman natin ito. Akala ko okay na to kanina. Sabi ko, ba't biglang lumagapak nung sa closing ba to? Saglit. Silipin natin. O sa pre-close, no? 235 eh. Binuhusan. Profit taking na siguro kasi 10%, more than 10% na to eh. Simula sa breakout to. Halos 20% na pala. So profit taking muna kay MRC natin. Pumipili na ako kanina sa 0.75 eh. Kailan walang may gusto. Okay, so ito yung pinaka-trading range natin sa ngayon from 0.67 hanggang 0.75. So medyo pinitas na siya kasi nag-overbought na kanina yung galawan natin sa kanya. RSI 70.95. Okay? So hopefully kung malalaglag siya sa MA 100 mag-bounce pa rin siya dito sa 0.67. Okay? So 0% yan. So marami pinag-usapan dahil sa okay siya ng umaga and then pagdating ng hapon is bumagsak ka siya. Okay? Next, AGI sinama natin sa review. Hindi ko nakita kung anong earnings na ito eh. So tignan natin. So magsasalubong yung resistance dito sa MA 100. Breakout din siya. So nagbago na, nag-shift na yung direction niya. Oh, okay, mababa yung earnings niya, no? So parang nangyari sa kanya double bottom na matagal, no? Ayan, no? Ayan. So inantay lang lumabas yung annual earnings. Tingnan natin, baka maganda yung pinaka niya, first quarter earnings. So yun siguro magpapagalaw sa kanya papunta dito sa resistance area natin na around 7.3. So nag-up siya 3.43% and net foreign buy 2.45 million. Ayan, medyo malapit na sa overbought 69.16. Ayan. Very bullish yung mga indicators natin, RSI and MACD formation. Next,
RCI. So ito yung pinaka-winner natin. So may ano pala sila sa dispute. So laki nun 9 billion yung ibibigay sa kanya. So sino ba yung kalaban niya doon? Okay, so malaki yun. Laki nun. So ano ba earnings niya ngayon? O okay din yung ano niya pala, oh. 977%, oh. May hidden gem tayo dito, ha. Okay, so baka sisigla ulit to si ano, ha. Si RCI baka mag-4 ulit to in the short term, ha. Good kasi, good news yan. Laki nun. Tapos okay din naman pala yung earnings niya. So most likely babalik pa rin dito. Yung mga medyo naiwan dito, babalikan siguro kayo dito most likely. So 17.44% up and meron siya 3.26K net for buy, so locals lang to, and ito lang nakita ko sa kanya. Maganda talaga yung ano yung annual earnings pala ni ano RCI natin. Okay? So very good lahat ng indicators, uptrend din po yung direction. And lastly, si Monde, ano bang earnings natin si Monde natin? May dips last time, annual earnings, okay din pala siya. So medyo nag-recover na. Ayan. So mas obvious na ngayon, no? Pero matagal na obvious na, ano? Nag-reverse yung direction niya, no? Monday. Uptrend na rin siya, no? Top trend na. Si Monday natin, meron siyang malapit na resistance dito sa 8.52. Ayan. So, yung trading range natin, unti-unti, makikita na lang natin yung RSI niya overbought na. Ayan. So, maganda. Yung pinapakita niya, merong momentum, both price action at saka indicators natin. So, meron din siyang tulak ng konti. Dapat madagdagan pa to. 36.14 million net foreign buy and nag-up siya ngayon ng 2.78%. Okay, so hindi natin patatagalin yung review natin. So, boto na lang po kayo ng magagaling sa politika. So, tignan natin, ha. Hopefully maging maganda. Wala masyadong nag-ano sa ano, finance market sa mga ano, mga binoboto ng ano, mga senators, di ba? Wala tayong makita. Kahit president. Wala din, no? So, hindi kagaya sa US na medyo vocal sila sa ano, di ba? Sa mga stock market nila. So anyway, yun na lang. Good luck sa mga kandidato natin, yung mga nabigyan ng sardinas. Masarap ang ulam nila over the weekends. May mga nakikita noodles sa sardinas. Okay, so yun lang. Hope maganda naman yung vibes natin sa market kasi malakas yung net foreign buy. Ayan. So yun lang. Maraming salamat. Bago tayo close, please don't forget to subscribe sa channel or join ka sa group. Crypto ko to, follow mo na lang, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Happy long weekends po.